is mag-bati po sa ating mga graduates. Kahit na, try natin si Ate Tessia. Ate Tessia. Ilang tao? Punta na lang. Jay, ayusin mo yung mic, Jay. Happy birthday. Congratulations, Kambal. Ayun, kapag nag-work kayo, unang-unang nakakalimutan si Lord. And yung mga blessings na binibigay niya sa inyo, huwag nyo rin kakalimutan magbigay sa Kanya. Kasi mas masakit lang ibabalik niya sa inyo. Tatlo po, pwede po. Mami siya. Sa LB, ate siya, tsaka si... Pwede ate dyan. Si Jeanette, tsaka si Marisa. Sa ating pong mga kabataan na si kay Daddy at si Gaidel, unang-una congratulations sa inyo na nakita naman namin na kahit na nag-aaral kayo, patuloy yung paglilingkod nyo sa ating pong Panginoon na minsan hindi ko nakita na umabsent kayo sa gawain, pero na lang pag may mga importante sa school. At sa ating pong Pastor Ed, syempre sa ating Sister Nora, congratulations dahil sabi nga ng ating pong pastor, pasyal-pasyal na lang sila. At sabi ni Gadi kanina, siya na daw ang bahala sa kanila. So sa ating pong, I like it. sa ating pong Pastor Ed, sa ating Sister Nora, at sa ating kambal na si Gadi at si Gaiden, nawa ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy na sumainyo. Matalastas po, Pastor. Sino daw may ampaw? Mukhang may pasabit. Dito po, nagkakagulo yung mga may ampaw. So, sino po mag-greet? Ikaw na daw. Ito po, 10 piso isa. Wait lang po. Dino, ito yun. Mag-greet ka. Teta. Kailangan nyo, Cruz Family. Hello po, congrats sa aking mga inaanak. Nakita natin at talagang pagka naglilingkod yung tatay, yung magulang, nakita natin yung blessing ni Lord sa kanilang family. Dito makasabay sa Alam ko na seryoso sila. ay saan makalitalin ay amin na yung tatak ninyo. Na anak kayo ng Panginoon at patuloy kayong gagamitin dito sa trabaho, saan man lugar. Patuloy yung blessing sa inyo ng ating Panginoon. Congrats din sa mga magulang. At nakakatuwa talaga. Graduate na rin yung mga magulang. Ati kayo. So, blessing na blessing talaga din Lord. Salamat po sa trip nyo rin. Ken. Oo nga na. Guided. Congratulations first to Sister Nora and Pastor Ed for having very good children like you. And congratulations dahil yung pag-aaral nyo, sineryoso nyo, kasabay ng pagseryoso nyo sa gawain ng Panginoon. And I know that ang parents nyo ay sobrang saya dahil meron sila ng mga anak na hindi masabay. Mag-alive ako mamaya. So, yun lang. Congratulations and God bless you. Ate Ken. Kakanta. Congrats po sa inyong dalawa. Graduate na kayo. Sana hindi kayo. Before ito, pinapasalamatan ng Panginoon sa blessing na pinagkaloob niya mula ng isa hanggang magkagraduate sila. Dahil sobrang napakahirap yung kambal. Isang hirap na ngayon sarap. Okay. Kaya pinupuri ko ipinapasalamatan ng Panginoon dahil makasulit na. Amen. Pwede naman yung pagkain ha. Magandang tanghali po. Salamat po sa pagpunta niyo po. Salamat kay Pastor John na nag-arrange din po na fellowship natin. Amen. So, masalamat sa Panginoon na
mula umpisa nga na binigay ng Panginoon sa amin si Gaydel at si Gati, hanggang ngayon nakagraduate ko ay talagang kanina ang pagpapala ng Diyos. So, ang gaya ng panalangin ko po, gaya ng testimony ni Gaydel, dapat hindi lang din mag-exam natin hingin yung patnubay, yung presence ng Panginoon. Sabi sa Proverbs chapter 1 to 3, always trust in the Lord and trust not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will crown your effort with success. Pangalawa po doon, lagi sila mag-delight sa presence niya sa gawain ng Panginoon. Sabi nga po, if there's a will, there's a way. Kahit magkaroon sila ng trabaho o magkakaroon sila ng trabaho, ang gugustuhin nila, makakapaglingkod sila sa Panginoon. Yun nga po, sabi nga po, pwede na sila mag-boyfriend, pwede na sila mag-girlfriend. Pero ang requirements ko, sabi ko, number one requirements, Christian. Sabi ko, mas mahalaga pa rin na, unang pinagpipray po yan. At syempre, pag pinagpipray, number one na Christian po, yun po, purihin ng Diyos sa kanilang mga buhay, at magpalahit kayo. Lagi nyo rin po, lagi na rin narinig sa akin sa benediction sa morning prayer. Yung prayer of James. Kaalis kayo, babalik, lagi nyo sasabihin, pagpalahit kayo ng Diyos, ng lubos-lubusan sa lahat ng bahagi o aspeto ng inyong mga buhay. Pangalawa, Gaydel, palawakin ng Diyos ang inyong mga hangganan, mga teritoryo, na wag lang kayo mabound sa apat na sulok ng kwarto. Kaya nga sabi ko kung mag-aasawa kayo agad at magkakaanak, tiyak, 9 na buwan, 1 taon, ama po ba, bounded kayo ng apat na sulok na mundo o na kwarto nyo o na atmosphere nyo. Pero sabi nga po, palawakin ng Diyos ang inyong hangganan. So, pursue your dreams, pursue your career, at ang pag-iingat ng Diyos ay laging sumayin nyo. Kasi isang minuto lang o ilang segundo lang na mapabayaan kayo ng Diyos, hindi natin alam ang kapahamakan na maaaring mangyari o sakit na maaaring lumapo sa atin. At may layunin kayo sa anumang uri ng tukso. Tukso. So, iwasan po natin sa mga anak ko, sabi ko nga po, premarital sex is not allowed, lalo po sa Christian. Kung gusto niyo na po at hindi niyo na makikasabit nga po, mag-asawa na kayo. Kasal. Amen. Magandang tanghali. Congratulations! You guys are So, isang ating kapatid na Gati at Gaydel, ano lang may message? Make Jesus the center of your life. Kahit anong ginagawa niyo, sa pag-aaral niyo, ginawa niyo sa Jesus sa sentro, maging sa pagtatrabaho niyo, o sa darating pa na mga future na mangyayari sa inyo, huwag niyong kalimutan na si Jesus ang sentro ng inyong mga buhay. Amen po, magandang tanghali po. Ngayon po, ang gagawin natin, ulitin ko po, table number 1, table number 2, table number 3, and table number 4. Pagkatapos po ng 1, pagpasok nila, yung number 2 naman po susunod. Sige, it's... Oh, sige te. Mag-video lang ako dito. We're here at the Daisuke Bar. Puting rice lang po. Thank you. Thank you.